ang kwento ng paglikha. Tara, simulan na natin! Sa simula, wala pang kahit ano. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. At biglang nagkaroon ng liwanag. Tinawag niya itong araw at ang dilim naman ay gabi. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. Inihiwalay niya ang tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba. Ang tubig sa itaas ay naging mga ulap at ang tubig sa ibaba ay naging mga dagat. Sa ikatlong araw, pinagsama ng Diyos ang tubig sa isang lugar upang lumitaw ang lupa. Sinabi niya, magkaroon ng mga halaman, puno at damo, at agad na tumubo ang mga ito. Ang mga bulaklak, prutas, at iba't ibang halaman ay nagsimulang lumago. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw upang magbigay ng liwanag sa araw, ang buwan upang magbigay liwanag sa gabi, at ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa ikalimang araw, nilikha ng Diyos ang mga ibon upang lumipad sa kalangitan at ang mga isda upang lumangoy sa dagat. Ang mga ibon ay umaawit at ang mga isda ay masayang naglalangoy. Sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop sa lupa. May mga leon, elepante at iba pang mga hayop. Pagkatapos, nilikha niya ang unang tao, sina Adan at Eva, upang maging tagapangalaga ng kanyang mga nilikha. Sa ikapitong araw, natapos ng Diyos ang kanyang paglikha at nagpahinga siya. Pinagpala niya ang araw na ito at ginawa itong banal bilang araw ng pamamahinga. At iyan, mga bata, ang kwento ng paglikha. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng nakikita natin. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood, mga bata. Hanggang sa susunod na kwento.